Si Sarah ay naglalakad pa uwi mag-isa sa isang madilim at mahamog na gabi matapos magtagal sa opisina. Nagmadali siya sa tahimik na kalye, ang tanging tunog ay ang alinggaw ng kanyang mga yapak sa semento. Bigla, nakaramdam siya ng panginginig na umabot sa kanyang gulugod nang marinig ang mahina at mahinang bulong mula sa mga anino. Nagtigilan siya sa takot. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib habang ang bulong ay lumalakas at nagiging mas nakakatakot. Para bang mayroong tao o bagay na sumusunod sa kanya, pinagtatawanan siya sa pamamagitan ng mga mahiwagang salita nito. Sinubukan ni Sarah na alisin ang pakiramdam ng takot, ngunit ang bulong ay lumapit ng lumapit. Umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, saktong bago siya magsimula sa isang mabilis na takbo. Isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman, ang mukha nito ay natatakpan ng anino. Nagtaka si Sarah sa takot nang mapagtanto niyang ang figura ay walang mga mata, tanging mga walang laman na butas na tila nakatitig ng diretso sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang tingga. Nakatayo sa lugar sa labis na takot, ang walang mata na anyo ay umabot ng kamay patungo sa kanya. Ang malamig na haplos nito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Sumigaw si Sarah at pumikit, nananalangin na sana ito'y mawala. Nang muli niyang buksan ang mga ito, nawala na ang figura. Na nag-iwan sa kanya na nakatayo mag-isa sa walang taong kalye, nanginig hanggang sa kaibuturan. Mabilis na umuwi si Sarah, ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis sa takot. Nang pumasok siya sa kanyang bahay at isinara ang pinto sa likod niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang walang mata na figura ay nandoon pa rin, nagmamasid at naghihintay para sa kanya. Mula sa gabing iyon, hindi na muling nakapaglakad pa uwi si Sarah nang mag-isa nang hindi nararamdaman ang malamig na presensya ng nilalang na walang mata na nagkukubli sa mga anino, isang patuloy na paalala ng nakakatakot na karanasan.